Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Matapos ihayag sa publiko na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang kanyang ama na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa panic mood na di umano ang kampo ng Marcos Romualdez dahil wala pang dating Pangulo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ang naging legal counsel sa Korte Suprema. Maaari di umano itong mangibabaw sa mga headline at ang kanyang paglahok ay gagawing pinakamalaking legal at pangpolitikang kaganapan sa bansa. Maaari di umanong mas tumutok ang publiko sa legal na depensa ni Duterte kaysa merito ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Tiyak na di umanong mukhang kakabahan at aatras ang ilang mambabatas at Kongreso dahil sa husay at galing ng legal counsel ni VP Sara. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Matapos ang balita na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa kanyang impeachment trial, tiyak na di umanong kakabahan at di umano'y aatras ang mga kumakalaban dito. Ayon pa sa post ni Chinglo sa social media, The Art of War, the Marcos Romualdez camp is in panic mood because no former president in this country's history has ever acted as legal counsel in the Supreme Court until now. Just imagine Attorney Rodrigo Roa Duterte wearing a judicial gown and personally appearing as VP Sara Duterte's lawyer would be a highly unusual event, making it a major media spectacle. It could dominate headlines, and his involvement would make it the biggest legal and political event in the country. The public might focus more on Duterte's legal defense than on the merits of impeachment case. Why? For several reasons. He has a strong legal experience and subvert inside knowledge. For entering politics, Digong was a prosecutor for many years. His courtroom skills will be an asset in framing the case, and he knows how to navigate legal battles. He understands fully the Philippine judiciary. Having appointed 12 of the 15 sitting justices, he is familiar with their legal perspective and reasoning style. This knowledge allows him to craft arguments tailored to specific justices' tendency. He is the best political strategist. His presence would almost certainly put psychological and political pressure on these justices. The magistrates will definitely face intense public scrutiny over how they will handle the case. If he can portray the impeachment as political conspiracy, it could affect how justices would justify their ruling. They may look for procedural reason to dismiss the impeachment complaint. Finally, he is a great tactician and an expert in political warfare. His presence could shift the narrative from impeachment to political persecution. If he plays the father's defending his daughter card, it might weigh public opinion against the impeachment. His strong image and direct confrontational style could put pressure on judiciary. In the end, the justices may hesitate to issue unfavorable ruling for fear of political backlash. Lesson: if you know the enemy and how yourself, you need not fear the result of 100 battles. Sun Tzu. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagtigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, excited na ang taong bayan sa mangyayaring pagdinig sa Senado tungkol sa kasong impeachment na yan, lalo na't ang mga magagaling at veteranong abogado pa ang haharap mga mambabatas na mukhang mga wala ng alam sa batas. Laro pa sa sikat ng araw at obvious na talagang pamumulitika lang ang lahat na yan para lang maupo na si Tamba sa pagka-Vice President. Mas mabuti pang wag na lang kayong sumunod sa utos niya at tumatras na lang kayo at ang Kongreso habang may panahon pa, dahil tandaan ninyo, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ito na ang pinakaantay ng taong bayan. Tapusin na ninyo yung usaping walang kwentang impeachment na yan. Hindi yan mananalo sa mga abogado ni VP Sara. Lalong-lalo na si former President Duterte pa ang haharap sa kanila. Mapapahiya lang kayong lahat at malalampaso lang kayo. Kaya hanggat hindi pa nangyari yan, mas mabuti pang umatras na kayo sa pagdinig para hindi kayo mapahiya. Iyan na, magkaalaman na at mag-alabasan na talaga ng baho. Paniguradong atras sa mga mambabatas na iyan at ang Kongreso dahil tiyak na lalampasuhin sila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, gaya na nangyari sa Kongreso na halos lahat napatameme sa mga matinding sagot ng dating Pangulo. Tiyak na may iiyak ng mga iyan. Unquote.